Sa segment na BS Politics, also known as Bawal ha, Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang naging utos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR sa lungsod. Ginawa ang utos matapos pansamantalang suspendihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan dalawa ang namatay. Yes, layon sana ng suspensyon na bigyan daan ang stabilization efforts at tiyaking sumusunod sa requirement ang landfill. Pero sa halip na makipagtulungan, isinama pa ni Mayor Baste sa garbage collection point ang opisina ng DNR. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng DILG ang posibleng pananagutan ng alkalde sa insidente. Allergic pa naman sa pananagutan ng mga Duterte. Ipinalabas nga ang utos ilang araw bago ang malakas na lindol sa Mindanao. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang ilang biktima ng lindol para magbigay ng tulong. Pero nasaan nga ba ang iba pang opisyal mula sa pamilya Duterte ngayong kailangan ng tulong ng kanilang kababayan sa Mindanao? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal. Basura! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! So ano sa inyong palagay dito sa mga aksyon ni Baste Duterte? O unahin natin sa iyo, Cheska. I call it a mantrum. A man tantrum talaga. When they don't get what they want, itong mga nepo baby talaga, nagmamantrums lang talaga sila. Why would you do such a thing? No? Alam naman natin ito ay legal process. There has to be something, stabilization efforts nga to. Tapos, porket hindi lang nasunod yung gusto mo, agad-agad, o kung ano man, nagtatro ka lang ng tantrums. I have nothing to say. Kasi his personality, his behavior has always been consistent. Yun ang alam mo, sa mga magjojowa nga talaga, ang hinihingi ng mga tao sa kanilang partner, consistency. Sa pagiging sweet, sa pagiging caring. Pero itong si Baste, nakikita ko consistent siya eh. No, consistent sa bad behavior nga lang, hindi sa good behavior. So, yan na lang po ang masasabi ko, attorney. Ako, alam nyo, dumaan yung linggo this week. Yun ay halimbawa ng isang natural disaster. Itong ginagawa ni Mayor Baste Duterte ay human-made disaster in the form of a public health issue or isang malaking banta sa public health. Ano bang ugali ng alkalde mismo ang nag-i-instruct sa mga taong bayan niya na magtapon ng basura irresponsibly sa isang government facility? Imbis na sinusolve mo yung problema, kung matinong alkalde ka, ang unang mong gagawin, paano natin titipunin ng mga basura at malalagay sa pansamantalang landfill? Eh ang solusyon mo, at sa bagay, tatak Duterte, ay itambak mo sa opisina na ginagawa lang naman yung trabaho nila. Sa bagay, allergic nga naman sila sa pananagutan at gusto yung mga performative at yung mga ganyang mga aksyon na kunyari may ginagawa. Tandaan natin ha, by law, si Baste is the chair of the local waste board, no? Ibig sabihin, 3 dekada na silang namumuno sa Davao. Bakit hindi nila naayos yung problema ng basura? Bakit may gumuguho pa dyan at hindi sila nakaharap ng alternative site? Ito mga Duterte. Tapos nagtatapon ng basura kung saan-saan. Sila yung nagge-generate ng public health crisis. Ito mismo si Baste, no? I think ginawa na ito ng ombudsman dati, preventively suspend itong dating mga mayor dahilan sa hindi pag-implement ng Solid Waste Management Act properly. So dapat sa akin palagay, masuspend na immediately, preventively suspend itong si Baste Duterte pending investigation of the illegal thing, yung legal order niya na itambak yung basura sa harapan ng DENR. Anong klaseng kabastusan yan? Anong klaseng kalokohan yan? No? Yan ay Tatak Duterte! Tatak Duterte talaga yung mga kabastusan, kababuyan, kawalang hiyaan, band-aid solution, brusko-bruskuhan, pero walang solusyon. 30 years na kayo sa Davao. Hindi deserve ng taong bayan ng Davao yung basura na problema na yan, yung ugali ninyong basura. Alam ko ang problema, basura, pero hindi dapat yung ugali ninyo, yung governance ninyo, basura rin. No? So sa akin, it can be the ombudsman or it can be the office of the president who can preventively suspend itong si Baste Duterte at gawin nila yan sa lalong madaling panahon because he can intervene in actually suppressing yung ebidensya sa violations ng local waste management act. Balita ko nung kasagsagan nung lindol ano ba yung i-cancel mo yung biyahe mo papuntang Hong Kong ba? O China? 'Di ba? May krisis ka sa basura, lumindol na expected normal na ma-expect magkaroon ng aftershock na pwedeng mangyari anywhere. Pero ano ginawa ng isang butihing alkalde ng Davao City? Sumibat, nawala.
Nagpunta sa China ng kaibigan nila. Baka No? umuwi. Oo. Ano ba, Baste, bakit ka pupunta sa China kahit na may krisis dyan sa Davao? Asan ba boss mo? Di ba boss mo nasa Davao? Yung taong bayan na nakakakuha ng isa sa pinakamalakas na lindol na na-experience ng Pilipinas sa Mindanao? O may iba ka bang boss sa China? No? Bakit ka nagpupunta sa China ng mga oras na yan? Nagtataka lang kami. Kailangan ka supposedly ng taong bayan dyan. Sa Davao, pagkatapos mong utusan na ikalat yung mga basura ng mga Davaoenyo, no? I think yung mga Davaoenyo, kailangan purgang-purga na dito sa ganitong klaseng leadership. Basura lang, hindi nyo pa inayos. No? Tama. For 30 years. 30 years kayo, 30 years na walang kwenta yung governance nyo pagdating sa pag-aayos ng basura. Tapos, nung ginawa ng DNR yung trabaho, dahil kailangan nila i-regulate yung basura, kailangan nila make sure na maayos yung landfill, sasabihin ninyo, tambakan nga ng basura yung harapan ng opisina nila, no? Anong klase yan? So, as much as possible sa aking palagay, kailangan na aksyonan yung ganitong klaseng leaders, not just by the government should suspend Duterte. si Duterte forthwith, but yung taong bayan ng Davao, you deserve better governance. Hindi nyo dapat problema itong klaseng basura dahil sa basurang governance ng mga Duterte. Attorney, this is just another proof that the Duterte family are delusional. Kasi ang delulo nila is that they don't think they live in a democratic republic. I think they feel like they own the kingdom. They are the kings of Davao. They feel like they are dictators, and rightfully so, they are acting as if they are authoritarian and dictators. Kasi kung totoong democratic leader ka, you will be there for people in times of crisis. Kung totoong democratic leader ka, you have compassion for your people. Kung totoong democratic republic ka, you respect equally itong branches of the government who are helping you do your work. So I don't think they believe that they live here in a democratic institution. I think they believe they are authoritarians and kings of their own kingdom in Davao. So kayo, stop with your delulu. Nasa Pilipinas po kayo, demokrasya po to. Hindi po kayo naghahari-harian dyan na gagawin nyo lang yung gusto nyo at hindi nyo gagawin yung hindi nyo gusto. Gawin nyo yung trabaho nyo. Pasalamat ka nga, ikaw naging mayor, di ba? Your dad was elected as mayor. Pero ikaw lang nakaupo dahil nakakulong siya ngayon sa dahig. Correct. So, Tama, gawin mo tama. po ang trabaho mo sa posisyon mo as mayor. Saka siguro baka panawagan na rin sa mga mamamayan ng Davao City na sa 2028, it's also time to take out the trash. Tama. Alam mo, sa akin lang, huli na sa lahat, no? PR move ito. Hindi ako naniniwalang hindi sinadya ito ni Baste Duterte. Bakit? Hoy, Baste, ang dami mo mga videos dati na pa-English ka, iba yung slang mo. Ngayon, Bisaya ka na magsalita na parang tatay mo. No? So para biglang Bumubulong-bulong na din, bumubulong-bulong na rin, tapos sinahawak-hawakan na rin yung muka. Diba itong si Baste? PR yan. Na huling-huli ka namin dati nung konyo ka magsalita. Bro. So, sinusubukan mo maging tatay mo, okay? Pati ito, ginagawa mo, sinusubukan mo yung mga bruskuhan lahat. PR ito. Pero, hindi bagay sa'yo, una sa lahat. At hindi ka parang tatay mo dahil konyo-konyo ka noon. At pangatlo sa lahat, no, illegal yan. Yung bruskuhan na ganyan, kumita na. Kumita na 10 years ago. Laos na yung ganyan dahil nakita na namin kung paano ang epekto niyan sa taong bayan. So, tama na yung pagiging laos mo. Magtrabaho ka, hindi yung PR na lang, laos pa. Baka naman, huwag mo na pigilan si Baste, baka gusto niya rin maging karton. Naman, oh. Okay, babasahin na natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judges, magdidesisyon kami if we will either Take it or Cleave it! Nawala si Cleave. Sir, are you? Miss you, Senator. It or cleave it? Okay, so dito natin babasahin digitally ang ating first comment. Yes. So for car. Asa na ang first comment First comment natin. Kasulukuyan siyang natatraffic sa EDSA. Okay, from Tin Sales, 9,500. 3 weeks as SP. APC, 3 weeks of shameful governance. Crisis after crisis. Still not giving up. Leaving the position vacant. Greed or power is an insult to the democratic process. Take it or cleave it. Take Take it. Cleave it. Oo. Cleave it ka? O bakit ka cleave it? Di naman nagtrabaho si Alan kayo. Nagtrabaho lang eh. Correct. Oo, so take it or cleave it? Ikaw? Take Bakit it. take it ka? Dahil alam niyang dinidisrespect yung democratic process. Correct. Oo. Ako talaga si Alan Peter palitan na, kaya take it ako diyan. Palitan na. Walang kwenta, Senate President na ang nangyari lang, walang legislation na pasa, walang measures na pasa, ang nangyari lang puro controversy, and the Yeah. first time na nagkaroon ng barilan sa Senado under his leadership, tas peke pa. Okay. Netflix. Okay, ang next Okay. natin.
Next comment from Miel Dolce. For me, congressmen today work harder and with more dignity than in the Senate. The people see that the HOR is more courageous against corruption. So for her, take it or cleave it. Take it. Tama, nakikita naman sa survey rating. At gusto man sana naman parehas kayong maging masaya ang taong bayan sa dalawang institusyon. Yeah. Sa House of Representatives, continue to being Yeah. the bigger house. Congrats. Okay, next Next. comment, attorney. Okay, it wouldn't be surprising if they put 18 liars. Sabi ni Matet! Sabi ni Matet! 7607. Hi, Matet. 7602. It wouldn't be surprising if they put 18 liars in there to deflect the issue from Sara. Imagine Kawatano being a tuko too. The trouble also started from him, and he would say the Senate is Yeah. under attack. Matet? Matet! Oh, diba? Opo, Dramatista naku. talaga to eh. Oo, diba? Oo, ako- So, ako take it. Take it. I totally Meron, agree. meron pa siyang Chinese character doon sa kanina eh, dahil senador nga itong si Alan Peter. Akala ko Cayetano. sige, may isa pa May tayong isa pa. comment. One winner. Ay, one winner na. One winner. winner. Ang gusto ko yung pangalawa. Sino yung Yeah. pangalawa nga? Tignan nga natin yung pangalawa. Miel. Sa Miel HOR. Dolce. Sige, ako I agree. I agree. Yeah. So, Miel, meron kang ba't nag-iisa na lang? With due respect, ma'am. Yeah. Okay. Congrats, Miel. Congrats, Miel. Ayan. Samahan namin. Today work harder and more dignity. So sinasabi natin, no, paalala lang natin, sana keep up naman yung ibang ahensya ng ng legislation. Okay? Okay. Alright. So, again, no, nagkaroon na naman tayong Okay, may moment of silence tayo ngayon. Ay! Congratulations kay Talking Toshi Sports, no? Nanalo from Caloocan City. Uy, autographed yung... Pirma ko po yung nasa upper left. Okay. Yan. Okay. Hindi troll, totoong tao. Thank you with due respect sa souvenir na mug. More power to us. Maraming salamat. Sabi Keep niya, on- TS, Attorney Dino, kalma. Akala ko takbo na sa Senado eh. Ron, Dino, Ron! Mga kababayan, niyanig tayo ng lindol at niyanig tayo ng mga isyong politika at niyanig tayo ng basurang hindi tinatapon sa Davao. Pero patuloy nating pinapaalala sa Team Pinas. Mahalin natin ang Pilipinas, isa lang ang ating bansa. Napakaganda nito.